para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Silipin na po natin ang ulo ng mga balita. Balitang Bayan. Holy Week Exodus nagsimula na, daan-daan libong pasero dagsana sa mga terminal. Balitang Bayan. Mga pasero naman sa Batangas Port, tuloy ang buhos. Seguridad ng mga pasero sa mga paliparan, tiniyak ng MIAA. Balitang Bayan. First quarter earthquake drill isinagawa, publiko nakiisa. Balitang Bayan. 70 Pilipino namamatay sa tuberculosis kada araw. Mas maraming programa kontra TB isinusulong. Balitang Bayan. Balita naman sa ibayog dagat, 23 katao patay sa malakas na pag-ulan sa Brazil. Balitang Bayan. Sa sports, resulta ng PBA All-Star Game na uwi sa time. Balitang Bayan. At sa showbiz, Lea Salonga mas deserving nga ba bilang national artist kaysa kay Regine Velasquez? Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Isang magandang tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa, sa buong mundo ngayon pong araw na ito ng Lunes Santo. Ngayon po ay Marso 25, taon 2024 sa oras na 3 sandali. Makalipas ang alas 12 ng tanghali, Drew Nasino po inyo makakasamang galaw na po tayo. Balitang Bayan. Sa detalye nga ng mga balita, patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX ngayong Lunes Santo. Ayon kay PTEX Corporate Affairs Officer Colleen Calpasa, inaasahan nila nga abot sa 130,000 pasahero ang daragsa ngayong araw pa lamang. Mas mataas ito anya kumpara sa normal na araw sa terminal. Sa ngayon, aabot na sa halos 10,000 ang gumagamit ng terminal. Pinaalalahanan naman ng pamunuan ng PTEX ang mga pasahero na agahan ang pagpunta at pagkuha ng ticket sa terminal. Samantala, nagsagawa ng inspeksyon ang Philippine National Police, katuwang ang Departments of Transportation, Interior and Local Government, Information and Communications Technology, maging ang PCG, BFP, MMDA at LTO upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Balitang Bayan. Sa Pantala naman, normal pa ang dating ng mga pasahero sa Batangas Port. Ito ayon kay Batangas Port Manager Joselito Zino Cruz ay sa gitna nga ng inaasang pagdagsa ng mga pasahero, mas malaki pong bulto ng mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa, maging sa partikular sa Miyerkules at sa Huwebes Santo. Sa panayam ng DWIZ, inihayag ni Zino Cruz na abot sa 100,000 pasahero ang inaasahang darating sa nasabing pantalan simula ngayong araw. Sa ngayon po ay masasabi natin na normal pa ang dating ng mga pasahero sa Batangas Port. Balit ay naasahan natin na bukas ng hapon ay medyo dadami na po yan at ang pinaka-peak po niyan ay Miyerkules at Huwebes. Simula po ngayong araw ay aabot po ng 100,000 ang pasahero po na dadaan po sa Batangas Port. Ang 100,000 ay outbound po yun, yung po yung patawid. Yun naman po parating, hindi pa po kasali po yun.
Tiniyak naman ng Batangas Port Official na may nakalatag ng sistema upang mas maging maayos ang pagbiyahe ng mga pasahero kumpara noong mga nakaraang taon kung saan naguunahan ang mga ito sa pagsakay. Pagdating naman po sa ating mga bihikulo, masisiguro po natin na may sistema, bagaman merong inaasahan po natin pipila, yan po ay meron na po nakalatag na sistema upang wala rin po singitan na mangyayari. Dahil yan din po ay matagal ng reklamo noong bago pa lang sa Batangas Port, talagang grabe o singitan. Pero wala na po yan, pati po yung mga motor, pinapipila po natin, hindi katulad na nakikita natin na nag-iipon-ipon sa harap bago sabay-sabay sila papasok. Ngayon po hindi. Yan po ang tinig ni Batangas Sport Manager Joselito Zino Cruz sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Tiniyak naman ng Manila International Airport Authority o MIA na handa ang mga pangunahing paliparan, partikular sa NAIA, sa paglobongan ng mga pasero ngayong Semana Santa. Ayon kay MIA Head Executive Assistant Attorney Chris Bendijo, may mga ginawa ng hakbang ang pamunuan sakaling magkaroon ng problema sa supply ng kuryente. Bukod anya sa pagsasagawa ng preventive maintenance schedules, may mga reserba ring linya ng kuryente ang paliparan bukod pa sa mga generator. Magmula umpisa nitong taong ito, nagkaroon na po tayo ng mga preventive maintenance schedules patungkol sa ating mga electricity line. Hindi lang po backup, may third option pa po tayo. Halimbawa na lang po, kung aking mababanggit ang ating Terminal 3, meron po tayong primary line ng kuryente sa isang lungsod sa Pasay po. Meron po tayong second alternative po. Ito po yung linya naman ng kuryente mula sa Parañaque. So, halimbawa pong magda-down ang Pasay, lilipat po tayo ng linya ng kuryente sa Parañaque. At ikatlo naman po, in the unlikely event, let me highlight that po, siguro naman po hindi naman po magda-down parehong linya ng kuryente yan, but in the unlikely event po na mag-down po ang Pasay at Parañaque, meron na rin po tayong nakabang ng mga generator sets. Na-check na rin po natin to in the past few months. Kasunod dito, nagsagawa rin ng MIA ng inspeksyon kahapon sa lahat ng terminal ng NAIA upang matiyak na malinis ang mga palikuran at mga pasilidad at nasusunod ang mga protocol sa paliparan. Samantala, tiniyak din ni Attorney Bendijo na ligtas ng gamitin yung mga upuan dahil naabutan pa niya mismo ang paglilinis ng housekeeping at pest control sa mga gang share sa ginawang inspeksyon. Inisa-isa po natin kahapon, magmula Terminal 1 hanggang Terminal 4. Pinigurado po nating malinis ito. Chinek po natin yung mga protocols natin, ang ating security, yung ating mga comfort rooms po. Pati na rin po, kinamusta na rin po natin yung iba't ibang ahensyang napapaloob sa ating paliparan. Kasama po sa ating ininspeksyon nung linggo, ang lahat po ng upuan sa bawat terminal. In fact po, to be fair, may dinatnan din po tayo housekeeping at pest control na nagsisteam pa po nung gang chair. So talaga naman po, kahit papano, yung ating ultimatum na binigay sa kanila mula sa ating general manager ay epektibo naman po dahil nakikita naman po natin ang improvement sa kanilang mga services. So, safe po ang ating mga upuan. Yan po ang tinig ni MIA Head Executive Assistant Attorney Chris Bendijo sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Fully booked na naman ang biyahe ng mga bus sa Cubao Terminal sa Quezon City. Ayon kay Norman Marsilia, dispatcher sa Cubao Terminal, hanggang Marso 31, fully booked na po. Wala na raw kayo makukuha daw po mga ticket dyan. Yung biyahe po ng mga air-conditioned bus patungong Camarines Norte, maging ang patungong Camarines Sur. Yan daw po yung mga fully booked hanggang 31, hanggang Linggo po yan ng pagkabuhay. Fully booked na rin ang biyahe patungong pati pa na Baguio, Zambales sa ilang terminal sa Marso 27 hanggang 28. Sa ngayon, nananatiling normal ang dating ng mga pasero sa ilang mga terminal sa bansa. Balitang Bayan! I-deploy naman ang mga medical personnel sa mga transport terminal ngayong Semana Santa. Sa gitna nga ng inaasahang pagdagsa ng mga biyahero sa kanilang mga probinsya dahil sa mahabang Holy Week break. Ayon sa MMDA, naka-standby na mga medical personnel, yung mga kanila pong mga medical personnel at mga ambulansya
para magbigay ng tulong medikal. Idinagdag pa ni MMDA Acting Chairman Romando Artes na magde-deploy din sila ng 2,272 tauhan sa mga pangunahing kalsada, transport terminal at iba pang lugar sa Metro Manila upang matiyak ang seguridad ng mga pasahero. Balitang Bayan! Tiniyak naman ng DILG at PNP ang seguridad at kaligtasan ng mga mananampalataya ngayong Kwaresma. Ayon kay Interior Secretary Benor Abalos, halos 35,000 pulis ang idineploy sa mga matataong lugar sa bansa gaya ng mga simbahan, mga pasyalan o mga tourist destination, bus terminal at yung mga pantalan at airport. Bukod pa rito, ang mahigit 400 police service dogs nakatuwang na mga lespo sa pag-iinspeksyon sa mga bagahe. Samantala, nagkasa na rin ang mga otoridad ang checkpoint operations sa mga strategic areas sa bansa. Balitang Bayan! Sa North Luzon Expressway naman, naka-full alert status na para sa mga daragsa, mga dumaragsapong mga sasakyan papasok at palabas ng Metro Manila ngayong Holy Week. Ayon sa pamunuan ng NLEX, muling ipinatutupad ang Safe Trip Mo Sagot Ko Motorist Assistance Program kung saan 1,500 personnel ang ipinakalat sa buong expressway. Inaasahan naman ng NLEX ang pagdagsa ng mga motorista, partikular yung mga patungong norte simula Marso 27, simula Miyerkules Santo po yan. Hanggang mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa Marso 28 kinabukasan. Asahan na rin ang mabigat na daloy ng trapiko para sa mga patungo ng mga Metro Manila sa Marso 30, Sabado de Gloria, mula alas 4 ng hapon hanggang sa Linggo ng Pagkabuhay sa Marso 31, alas 2 ng hapon hanggang alas 8 ng umaga naman sa Abril 1, Lunes na po yan. Pinapayuhan naman ang mga motorista na iwasang bumiyahe sa peak hours para iwas aberya. Balitang Bayan! Samantala, wala pang paggalaw sa presyo ng isda sa ilang pamilihan lalo sa Metro Manila ngayong Lunes Santo. Partikular po dyan sa Mega Q-Mart sa Quezon City. Ayon sa mga vendor, hindi nagtaas ang kuha nila. Hindi daw po nagtaas ng presyo yung kanilang mga supplier kahit walang dahilan upang itaas naman din ang retail, yung retail price ng kanilang mga produkto. Sa ngayon, nasa 110 hanggang 130 pesos ang presyo ng kada kilo ng tilapia, habang 130 hanggang 170 pesos ang kada kilo ng bangus. Abot naman sa 200 pesos ang kada kilo ng GG o galunggong, 280 ang kada kilo ng iwas, habang 170 pesos ang kada kilo ng ulo ng salmon, habang, mahal na ito 400 pesos ang kada kilo po ng hipon. Una nang inihayag ng Department of Agriculture na sa oras na tumaas ang presyo ng isda ay bunsod ito ng mataas na demand dahil nananatiling sapat ang supply ng produkto. Ang dahilan lang po ng pagtataas niyan ay kung ninipis po ang supply. Yan po ang sinasabi pong dahilan ng DA dahil inaasahan po na puro po mga seafoods, mga gulay, isda po ang ikukonsumo po ng mga Katoliko bilang bahagi po ng pag-aayuno, pag-inilay-nilay, pag-iwas po sa pagkain po ng karne ngayong pong Semana Santa. Balitang Bayan! Sa oras na 15 sandali makalipas ang alas 12 na tanghali, patuloy pa rin ang bentahan ng mga mura at dekalidad na agri-products sa mga Kadiwa store sa Metro Manila ngayong Semana Santa. Patay sa inilabas na schedule ng Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance, mananatiling bukas ang mga Kadiwa stores sa Metro Manila simula ngayong Lunes Santo. Magandang balita po ito. Hanggang Linggo po yan ang pagkabuhay, Marso 31. Ito upang makapaghatid ng mas murang gulay, isda, pati itlog at iba pang agri-commodities sa publiko. Ay ano pang hinihintay ho ninyo? Kayo po'y magtungo na sa mga Kadiwa store. Ayon sa DA, bukas ngayong Lunes ang 10 Kadiwa sites sa 6 na lungsod sa Metro Manila.
Kabilang na nga po dyan yung Kadiwa Store sa tanggapan po ng Kagawaran sa Elliptical Road sa Quezon City, maging dyan po sa lungsod ng Mandaluyong, Parañaque, Caloocan at sa Valenzuela. Balitang Bayan! Nananawagan naman ang Environmental Watchdog na watch group na Eco-Waste Coalition sa publiko na gawing plastic-free ang paggunita sa Semana Santa. Sunod ito ng inaasang pakikiisa ng mga Katoliko sa iba't ibang aktibidad ngayon pong Holy Week. Kabilang na po dyan yung pabasa, bisita iglesia, lalo huyang kapag Huwebes, Via Crucis, alay lakad, Santo Entierro, pati po yung pagsalubong sa linggo po ng pagkabuhay. Ayon kay Ochi Tolentino, Zero Waste Campaigner ng Eco-Waste Coalition, sa mga nakalipas na taon ay kanilang naobserbahan ang pagkalat po ng mga plastic bags, bottles, upos ng sigarilyo, meron pa niyan, at food containers sa mga pilgrimage site at mga simbahan. Umasa naman ang grupo sa pakikisa ng publiko, lalo sa mga Katoliko sa kanilang panawagan para sa isang malinis na paggunita sa Semana Santa. Balitang Bayan! Magsasagawa naman ng road repair at road reblocking sa ilang pangunahing kalsada, lalo sa Metro Manila ngayong Semana Santa, ang MMDA. Itong inanunsyo ni MMDA Acting Chairman Atty. Romando Artes sa gitna na nga rin po ng inaasahang pong pagdagsa ng mga pasahero, mga magtutungo po sa kanila po mga probinsya. At ayon nga kay ayon kay Chairman na Artes, epektibo ang road reblocking, road repair simula alas 11 ng gabi, Miyerkules Santo po yan, Marso 27, hanggang alas 5 ng umaga ng Lunes, Abril 1. Anya, magiging 24 oras ang roadworks ngayong Semana Santa dahil kakaunti lamang yung mga bumabiyahe pong sasakyan sa Metro Manila. May iwasan din po ang mabigat na daloy ng trapiko o pagsisikip sa mga kalsada, traffic congestion. Wala daw po yan. Pinapayuhan naman ng mga motorista na manatiling alerto, update sa social media pages ng ahensya upang mabatid ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng road repair at road reblocking. Balitang Bayan! Samantala, dako tayo sa pagulat mula sa labas ng impilan. Speaking of transportation, alamin ho natin kung ano na yung update po doon sa isinagawa pong rally ng mga transport group laban po sa dagdag na motorcycle taxis. Ihatid yan ni Patrol 30 Jelly Mendez. Yes, Drew, nananawagan nga sa pamahalaan ang iba't ibang grupo ng transportasyon na pag-aralan munang mabuti ang planong 10,000 alokasyon sa Transport Network Vehicle Service o ang TNVS, maging ang planong 150,000 alokasyon naman para sa motorcycle taxi sa bansa. Sa ginanap na pagpupulong kanina ng All Transport Sector Commuters and Allies Unite o ng Transport Coalition Group, kanilang tinututulan ang oversupply ng mga TNVS at MC taxis na kinabibilangan niya ng Grab at ng Move It. Ayon sa grupo, lalo lang lumalala ang mabigat na daloy ng trapiko sa bansa na nagdudulot ng aksidente kung saan ay sangkot ang mga motorista. Ito ay dahil sa hindi maayos na pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program sa sektor ng transportasyon. Sa pahayag ni Ariel Lim, ang presidente ng National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines o ng NACTODAP, 40% sa kanilang kita ang nawawala bunsod ng PUVMP. Iginiit ni Liam na dapat munang pag-aralan o reviewin ang nabanggit na alokasyon dahil marami ang maapektuhan, partikular ang mga tricycle driver, truck drivers, modernized minibus, mga courier riders, maging ang mga taxi at bus drivers. Samantala, binigyan din naman ni Samuel Ramos ng Manila Taxi and Regional Association na hindi solusyon ang dagdag na MC taxi sa bansa
dahil mas lalo lang malulugi at mamamatay ang kanilang kabuhayan. Sinabi ni Ramos na kinukulang sila sa boundary dahil na rin sa kakarampot na kita sa kanilang pamamasada. Anya 1,250 hanggang 1,450 ang kanilang boundary, pero hindi na ito naaabot ng mga drivers dahil na rin sa kakaunting pasahero. Binigyan din ni Ramos na nasasahid at wala na silang naiuwi sa kanilang pamilya dahil na rin sa dami ng MC Taxi at ng TNVS. Samantala sa payag naman ni Luisa Soriano ng Manila o Metro Manila Taxi Operators Guild Inc. o ang MMTOG ay nababawasan ang kanilang unit dahil na rin sa epekto ng PUVMP. Umasa sa mga transport group na mabibigyan sila ng maayos na programa at mapapakinggan ang kanilang hinanaing upang hindi mamatay ang kanilang kabuhayan. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez sa gulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Speaking of traffic congestion, pagdedeklara ng state of calamity o traffic calamity sa Metro Manila, hindi umano kailangan ayon sa isang senador. Ano kayang paraan ang inilatag niya, Patrol 19, Shelly Ortega Bueno? Hindi na kailangang ideklara ang state of traffic calamity sa Metro Manila dahil sa araw-araw na natin itong nararamdaman at nararanasan. Ayon kay Senate Committee on Public Services Chairman Senator Grace Poe, ang dapat gawin ng gobyerno ay makinig, ikonsidera at ipatupad ang sinasabi ng mga eksperto mula sa lahat ng sektor kung paano natin malulutas ang problema sa traffic. Ang pahayag ni Senator Poe ay tugon sa panawagan ng Business Group Management Association of the Philippines na ideklara ang state of traffic calamity sa Kalakhang, Maynila dahil sa napakalaki daw nawawala sa ekonomiya o sa mga negosyo dahil sa malalang problema sa traffic. Ayon kay Senator Poe, umaabot sa 3.5 billion pesos ang dinudulot na economic losses kada araw dahil sa masikip na daloy ng traffic sa Kalakhang, Maynila. Malinaw anya na isa itong krisis na dapat tugunan ng pamahalaan. Hindi lang anya dagdag ng mga kalsada ang solusyon dito. Mahalaga din anyang mapahusay at mapalawak ang mass transit. Kaugnay naman ng panukalang dahan-dahan ay i-convert sa electric vehicle sa mga public buses. Sa EDSA Busway, sinabi ni Senator Poe na ginagamit sa maraming bansa ang public electric vehicles. Makatutulong anya ito para gumanda ang kalidad ng hangin sa ating bansa. Pero anuman anyang hakbang tungo sa conversion ng mga pampublikong transportasyon ay dapat na may kaakibat na plano kung paano makatutulong ang gobyerno para masubsidize ang naturang programa. Ito sa Patrol 19, Shelly Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Nagkaroon naman tayo ng update kaugnay sa Semana Santa. PNP-ACG paigtingin ang monitoring sa mga online booking websites ngayong Holy Week. Ang report buhat kay Patrol 17, Jopel Pileño. Higit na paiigtingin ng Philippine National Police o PNP Anti-Cybercrime Group ang kanilang cyber patrolling efforts ngayong Semana Santa. Ayon kay PNP spokesperson at PIO Chief Police Colonel Jane Fajardo na partikular na tututukan ng PNP-ACG ang pag-monitor sa mga online booking websites. Lain ito na masawata ang mga fake travel agency na nambibiktima ng mga bakasyonistang nagpapabook online. Isa lamang ito sa mga hakbangin na inilatag ng PNP upang masiguro na mapoprotektahan laban sa mga online scammer ang ating mga kababayan na sinasamantala ang Holy Week upang makapagbakasyon. Una lang inayag ng pambansang pulisya na magpapakalat sila ng 52,000 na police personnel at 427 K9 units sa mga matataong lugar sa iba't ibang panig ng bansa para masiguro o matiyak ang kaligtasan ng publiko ngayong Holy Week. Matatandaan na nagkasa ng Interagency Conference Meeting ang PNP nitong nakalipas na Biyernes upang isapinal ang mga preparasyon ngayong Holy Week. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! May pang balita, mandatory ROTC, susulong na pagbotohan na ng mga senador sa pagbabalik ng sesyon. Babalik si Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Hindi pa rin nawawala ng pag-asa Senator Ronald Bato de la Rosa na may papasa sa Senado
ang panukalang mandatory ROTC sa tertiary level. Sinabi ni De La Rosa na maasa siyang pagbalik ng session sa Mayo ay matatalakay na ang panukala sa plenaryo. Una nang sinabi ni Senator Robin Padilla na nawawala na siya ng pag-asa na maaprubahan pa sa Senado ang panukalang mandatory ROTC dahil marami sa mga kasama nila ang tutol dito. Kaya't nagalok na lang itong Senator Padilla ng civilian at military training para maging reservist ang mga Senate employees. Sinabi naman ni De La Rosa na mas makabubuting magbotohan na sila sa Senado upang magkaalaman na kung sino ang mga senador na pabor at sino ang tutol sa mandatory ROTC. Aminado naman Senator De La Rosa na maliit lamang ang margin ng mga pabor at hindi sa panukala. Subalit tumaasa siyang sa gitna ng kanilang deliberasyon ay marami pa sa mga senador ang mahikayat na sumuporta sa mandatory ROTC dahil ito'y makabubuti para sa mga estudyante. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air agad-agad DWIC Patrol Report. Babalik po ang Balitang Bayan makalipas lamang ang ilang mga paalala oras. 26 na minuto makalipas na ang alas 12. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Sa oras ng ganap ng alas 12:31 na ng tanghali para po sa ikalawang bugso ng mga balita dito po sa Balitang Bayan. Umarangkada na ngayong araw ang first quarter National Simultaneous Earthquake Drill sa iba't ibang bahagi ng bansa. Layunin nitong paigtingin ang preparasyon ng publiko sa posibleng malakas na lindol o yung tinatawag po na The Big One. Alas 9 kaninang umaga ng umalingaw-ngaw. Narinig ko namin dito umalingaw-ngaw ang mga sirena. Opo, sirena po ng mga fire truck sa iba't ibang panig po ng bansa, partikular po dito sa Metro Manila. Nagbabaan din ang mga empleyado mula sa mga matataas na gusali sa National Capital Region, partikular sa Ortigas Center, Pasig, Makati at Taguig Cities bilang pakikiisa sa drill. Kaugnay nito, pinag-utos naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na gumawa o lumikha ng mas level up na senaryo sa mga susunod na isasagawang earthquake drill upang mas maging handa ang mga Pilipino sa anumang sakuna. Balitang Bayan. Isinagawa rin ngayong araw at kaugnay nga ho niyan pinangunahan ng earthquake drill ng Office of the Civil Defense kung saan naganap ang button pressing sa Camp Aguinaldo. Dinaluhan ito ng mga kawani mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang ang Department of Science and Technology, Department of Interior and Local Government, Metropolitan Manila Development Authority, AFP, DND at maging ang NEDA. Ayon kay NDRRMC Director at OCD Spokesperson Edgar Posadas, bukod sa layunin ng earthquake drill na tignan ang kahandaan ng publiko, binigyang diin ng direktor na tatalakayin din dito ang pagtaya sa kakayahan ng mga establishmento at linya ng komunikasyon sa posibleng mga pagyanig. Palagi po natin sinasabi yun at ang ating mga eksperto, the earthquakes per se do not kill, but it's actually the effects of the earthquake na kumikitil ng buhay. At hindi lamang po ito yung duck cover and hold, no? Of course, yung muscle memory natin na magda-duck cover and hold tayo. Humanap tayo ng isang safe na lugar, tumago tayo sa ilalim, let's say, ng matibay na mesa, ilagay natin yung mga kamay natin sa ulo natin at manatili tayo doon habang may pagyanig. Ano po? Yun po yung ating usual. Pero sabi nga po ni Yusek Nepomuceno, sa kanyang mga pagtataya at sa kanya pong mga pagpupulong sa amin, marami pa po tayong dapat isaalang-alang kagaya po ng engineering interventions, pag-assess ng ating mga buildings, base po sa building code, teknolohiya po available, yung earthquake separators natin para po gumagalaw lang, may pong mga nilalagay doon sa mga matataas na buildings para yung stress po on the structural component ng mga buildings ay hindi po masyado. Of course, nandyan din po yung ating mga pag-strengthen ng ating mga policy at i-revisit na rin kung talagang siya pa ay relevant pa at kung hindi naman po ay i-update natin.
Yan po ang tinig ni NDRRMC Director at OCD Spokesman Edgar Posadas sa panayam ng DWIC. Balitang Bayan! Samantala, sa oras na 36 na sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali, dako po tayo update kaugnay sa pagtutok ng DOTR sa inaasahan nga po sa patuloy na pagdagsa po ng mga pasahero sa iba't ibang terminal ngayong Semana Santa. DOTR Secretary Jaime Bautista may panawagan sa mga pasahero na magsisiuwian sa kanila po mga probinsya. Detalye hatid ni Patrol 45 Raul Esperas. Nanawagan si DOTR Secretary Jimmy Bautista sa publiko na huwag tangkilikin ang mga colorum operators na nasa paligid ng PITX o sa mga paliparan, gayon din sa mga pantalan. Sangayon kay DOTR Secretary Jimmy Bautista, puspusan ang kampanya ng DOTR at ng LTO at ng LTFRB sa mga kolorum na nagtatangkang biktimahin ng ating mga kababayan. Kung kaya't paalala ni DOTR Secretary Jimmy Bautista na para sa kanilang kaligtasan at mas matahimik na pagbiyahe sa mga probinsya ay huwag sumakay sa mga kolorum operators. Sinabi ni Secretary Bautista na mayroong sapat na mga sasakyan sa panlupa para sa ating mga kababayan na uuwi sa probinsya. Kung kaya't upang maging ligtas sa kanilang biyahe, ay iwasan na sumakay sa mga kolorum na sasakyan. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama para sa DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Maraming salamat si Patrol 45 Raul Esperas. Ito babala rin po at paalala, abiso din po sa mga pasahero, mga motorista na bumabiyahe po sa oras na ito. Alamin po natin kung ano ang magiging lagay ng panahon. Mula sa Pag-asa, nandyan sa kabilang linya si Ms. Veronica Torres. Magandang tanghali, Veronica. Magandang tanghali din po sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa DWIC. Sa kasalukuyan, easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko nakakaapekto sa may silangang bahagi ng ating bansa. At itong easterlies nga ay inaasahan natin na magdadala ng maulap na papawirin, mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito sa may area, sa may Caraga, pati na rin sa may Eastern Visayas. Mas magandang panahon sa Metro Manila at nilalaming bahagi ng bansa kung saan may mga tsansa lamang tayo ng mga localized thunderstorms. Wala tayo nakataas sa gale warning sa kahit anong baybay ng ating bansa, pero ingat sa papalaot sa northern at eastern section ng bansa dahil magiging katamtaman hanggang sa maalon ang karagatan. Wala naman tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At yan mo ng latest. Veronica? Yes po. Ano ang tansya ninyo na posibleng maitala na heat index lalo sa Metro Manila ngayong araw? Kasi pansin natin, tirik na tirik ang sikat ng araw at nararamdaman natin kaninang medyo lumabas tayo, yung singaw, yung init, mainit na singaw naramdaman natin, Veronica. Opo, kung dito po sa may Metro Manila, particularly sa Quezon City, posibleng umabot ng 38 degrees Celsius yung ating heat index o init factor. 36. So ano ang actual niyan na temperatura? So ito ay 38 degrees Celsius. Yung actual temperature kasi may computation yan eh. Titingnan, depende kung gaano kataas yung relative humidity at gaano kataas yung max temp. Okay. So, bawat lugar sa Metro Manila, iba-ibang heat index yan, di ba, Veronica? Opo, although ang meron lang tayo dito sa may Quezon City at sa may Pasay City, sa Pasay pwede na umabot ng 37 degrees Celsius. Oh. Doon naman saang lugar ngayong, saan lugar nakapagtala ng mataas na heat index kahapon, Veronica? Kahapon nakapagtala tayo dito sa may La Union, nakapagtala tayo ng 46 degrees Celsius na heat index. Ayun yung pinakamataas for yesterday. Oh, grabe yun. So possible tumaas pa yan dahil ngayon nga ay tag-init na, Veronica. Sa mga susunod na araw, tataas pa yan.
Opo, posible po. Hindi po natin tinatanggal yung possibility. Alright. Sige, maraming salamat Veronica Torres sa iyong paalala, sa iyong babala. Magandang tanghali sa inyo dyan sa mga taga-Pag-asa. Salamat po, magandang tanghali din. Salamat. Iingat din kayo sa mga taga-Pag-asa, mga kasama ho natin sa taga-Pag-asa. Yan, yung mga lumalabas po, yan, yung mga driver ho ng mga jeep, mga MMDA personnel, mga traffic enforcer po ng MMDA. Mag-iingat po kayo. Meron po kayong heat stroke break na ibinibigay para po sa mga traffic enforcer. Magbaon po kayo ng hindi lang marami, no? Hanggat maaari, uminom po kayo ng tubig and every time para po maiwasan yung hydration. Speaking of tubig nga pala, no? Kaninang alas 6 po ng umaga, nasa 200.05 meters po ang water level sa Angat Dam. Ang inaasahan po ng Pag-asa Hydrometeorology Division, posible na pong bumaba pa yan bukas. Nasa 190 something na lamang daw po yan. 198 or 99 meters ang water level. Pero tayo po ay nananalangin, umaasa po na magiging mabagal po yung pagbabaho ng water level po dyan po sa Angat Dam. And speaking of Semana Santa pa rin po, tayo po ay tumanggap pa ng isa pang pag-uulat. Unang araw ng Semana Santa, sinalubong ng isang peace exhibit na mga kilalang photojournalist ng bansa. Ang report naman buhat kay Patrol 5, Aya Yupanco. Isang exhibit para sa kapayapaan ay sinalubong ng mga kilalang photojournalist sa unang araw ng paggunita ng Semana Santa o Mahal na Araw. Ayon sa Press Photographers of the Philippines, ipinapakita sa photo exhibit na may temang Photog for Peace ang mga nagaganap na karahasan at madugong labanan. Ayon kay Edwin Bacasmas, tagapangulo ng Press Photographer of the Philippines, isa sa mga respetadong photojournalist, mahalagang bigyan ng pagkakataon ng kapayapaan. Ayon naman kay dating PPP President Boy Cabrido, ang kapayapaan ay hindi isang salita o destinasyon lamang, kundi uri ng pamumuhay na dapat pangalagaan nating lahat. Sa bawat putokan niya ng bala at pagsabog ng mga bomba, batidan niya nila na may mga sanggol, bata, matatanda, mga inosenteng sibilyan ang nagbubuwis ng buhay dahil sa digmaan at karahasan. Sa exhibit na Give Peace a Chance sa National o dito sa National Press Club ngayong araw ay pinapakita yung mga larawang kuha ng mga veteranong photojournalist na nakasaksi sa mga aktwal na bakbakan sa pagitan ng mga rebelde at tropa ng pamahalaan mula 1969 hanggang sa kasalukuyan. Giit ni Professor Rahil Nartea, kailangan ng mas malalim na approach sa mga problema ng mga batayang sektor. Kaya ang nilalayon ng group exhibit na ito ay iparating sa mas maraming Pilipino na mas magiging matagumpay ang kapayapaan kung kikilalanin ng lahat ng pangangailangan ng lahat ng stakeholders sa usaping pangkapayapaan. Layo ng exhibit na buhayin ang kamalayan ng mga kabataan sa masamang dulot ng karahasan sa pamamagitan ng mga larawang nagpapakita ng walang kwentang labanan ng mga kapwa Pilipino. Patrol number 5 ay upang para sa Galamatan ng Lakas, DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balita Bayan! Samantala, bentahan ng manok at baboy sa palengke matumal ngayong Semana Santa. Siyempre, iwas-iwas muna sa karne. Nagbabalik si Patrol 30 Jelly Mendez. Tama ka, Drew, dahil naging matumal nga ang bentahan ng manok at ng baboy sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Ayon sa ilang meat vendor, ito ay bunsod ng paggunita ng Semana Santa o ng long weekend. Dahilan kaya bahagyang humina ang kanilang kita. Nabatid na bumaba ng 10 piso ang presyo ng manok, kung saan ay mula sa dating 155 pesos per kilo, bumaba na ito sa 145 pesos kada kilo. Mababa na ito pero matumal pa rin. Bumaba na rin
sa 230 pesos mula sa dating 260 pesos ang kada kilo ng kasim ng baboy. Ganon din ang pige, pork chop at ang gililing, habang 270 pesos naman ang per kilo ng liempo. Una nang inihayag ng Department of Agriculture na posibleng magtaas ang singil sa kada kilo ng isda at ng gulay ngayong linggo dahil na rin sa tradisyonal na hindi pagkain ng karne ng mga Pilipino tuwing Semana Santa. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad DWIZ Patrol Report. Ito, bago lang ho tayo magbigay daan ho sa ilang mga paalala. Ang inaabangan ho ng publiko dyan, ang inaabangan namin ni Kuya Winner, mapasemana Santa o hindi, mapapasko hindi, mababa, as in kay baba ng presyo. Hindi lamang ho ng karne, ha? Yung mga bilihin, yung mga pagkain po, lalo po yung gulay. Yan po ang ipinapanalangin po natin ngayon pong Semana Santa na kahit wala pong okasyon, bumaba po ang presyo ng mga pagkain, o anumang gulay o yung okay lang yung mga yung mga yung mga manufactured o yung mga delata, okay lang, hindi mo naman araw-araw kakainin. Ang mahalaga pong bumaba yung presyo po ng mga sariwang pagkain. Yan binabanggit ni Patrol 30. Yung baboy, kahit hindi Semana Santa. Yung manok, kahit hindi Semana Santa. Kahit, kasi may sinasabi silang law of supply and demand eh. Ngayong mataas po ang demand sa isda, ayan, yan na po, dyan na po papasok yung law of supply and demand. Kapag mataas po ang demand, ay tumataas din po, tumataas din ang presyo. Pero kung manipis naman ang supply, di ba? Kapag manipis supply, tapos mataas ang demand, yan po mataas ang presyo. Sana. Kami po ay nananalangin at nananawagan sa Department of Agriculture. Bekenemen, kayang-kaya niyong gawan ho ng solusyon yan. No? Yung problema po ng atin pong mga magsasaka, yung problema po ng atin pong mga agrikultor, ay sibuyas. Yung sibuyas din pala. Pati yung mga itlog. Yung itlog po ninyo. Kailangan po, maganda ho yan. Siguro mapababa rin po ang presyo. Talagang ako'y ginugutom pag yan po ang pinag-uusapan. Well, anyway, tayo po ay magbabalik makalipas lamang po muli ang ilang pa mga paalala. Oras, 12 minuto bago sumapit ang ganap na alauna. Balitang Bayan kasama si Drew Nasino. Alright, diablo natin ang ilang pa mga pag-uulat mula pa rin sa labas ng himpilan. Pagkakaroon ng mas maraming medical schools sa mga SUC, sinusulong sa Kamara. Isa pang report buhat kay Patrol 11, Dina Nolasco. Nais ni House Minority Leader Marcelino Nonoy Libanganan na magkaroon ng mas maraming medical schools sa state universities at colleges o SUCs sa bansa. Ayon kay Libanan, pipito lamang kasi mula sa 116 na SUCs ang mayroong College of Medicines. Git ng kongresista, mahalaga ito upang makalika ng mas maraming doktor sa Pilipinas na kailangan para sa public healthcare system, partikular sa mga probinsya na kung aaprubahan, bahagi ng tuition fees ng mga medical students ay sasagutin ng Estado. Anya, kakaunti sa pamilyang Pilipino lamang kasi ang kayang mapag-aral ang kanilang mga anak sa medical schools, lalo't ito ay magastos, dahilan kung bakit kakaunti ang doktor sa Pilipinas. Naniniwala rin ang mambabatas sa maraming SUCs ang may kakayahang magpatakbo ng kanilang sariling medical schools, ngunit nangangailangan ng suporta sa Kongreso sa pamagitan ng pag-amyenda sa kanilang charters at bagong pondo. Mabatid na sa ngayon na tanging ang Mariano Marcos State University, University of Northern Philippines, Cagayan State University, Bicol University, West
West Visayas State University, University of the Philippines at Mindanao State University pa lamang ang mayroong College of Medicines. Habang batay sa tala ng Department of Health, nasa 3.6 na doktor lamang sa kada 10,000 tao ang meron ang bansa. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa MP lang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. Balitang Bayan! Posibleng kaugnayan naman ang isang mayor sa ni-raid na Pogo Hub sa Tarlac, pinaiimbestigahan na sa DILG. Nagbabalik si Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Kailangang imbestigahan ng Department of Interior and Local Government ang posibleng kinalaman ni Banban Mayor Alice Guo sa isang Pogo na ni-raid noong March 13 sa Banban, Tarlac. Ito'y ang internet gaming licensee na inireklamo na human trafficking at serious illegal detention. Itinayag ni Senator Win Gatchalian, makaraang ilang mga dokumento ang nakalap ng kanilang tanggapan na posibleng mag-ugnay kay Banban na Mayor Alice Guo sa operasyon ng naturang Pogo. Tulad ng Sangguniang Bayan Resolution noong September 2020 na nag-aaproba sa lisensyang magpatakbo ng Hongsheng Gaming Technology Incorporated sa Banban, Tarlac. Ang nag-apply na lisensya ay ang private citizen na si Alice Guo na siya ng alkalde ngayon. Ang Hongsheng ay ni-raid noong February 2023 pagkatapos sumulpot sa parehong compound ang kumpanyang Zuyu One Technology Incorporated na ni-raid ng mga otoridad kamakailan. Ang isa pang dokumento ay isang listahan ng mga sasakyang natagpuan sa malapalasyong mga villa na nasa compound din ng Zuyu One Tech. Pinatunayan ng LTO na ang isa sa mga sasakyang Ford Expedition EL na may plate number C806774 ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Guo. Dagdag pa ang isang statement of account na galing sa Tarlac Electric Cooperative Incorporated na natagpuan din sa opisina ng Zuan Yuan. Ang statement of account na tila bill ng kuryente na nagkakahalaga ng 15 million pesos ay naka-address kay Mayor Guo. Ayon kay Senator Gatchalian, ang mga dokumentong ito ay maaaring mag-ugnay kay Mayor Guo sa operasyon ng pasilidad ng Pogo na dawit sa iba't ibang uri ng kriminal o criminal activities, bagay na dapat busisiin ng DILG. Giit ni Gatchalian, dapat kumilos sa mga local executives upang maiwasan ang mga kriminalidad sa kani-kanilang nasasakupan at hindi dapat masangkot sa mga kanahinalang negosyo tulad ng Pogo. Ito sa Patrol 19, Shelly Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Samantala, isinusulong ng isang kongresista ang pagkakaroon ng mas marami mga programa kontra tuberculosis. Ito ay matapos mabatid na 70 Pilipinong namamatay kada araw dahil sa TB. Ayon kay Anak Kalusugan Party List Representative Ray Reyes, makatutulong ang pag-amyenda sa Comprehensive Tuberculosis Elimination Plan Act o ang RA 10767 para maisakatuparan ang kampanya. Sinabi pa ng kongresista na 2/3 o sangkatlo ng TB cases sa buong mundo ay nanggagaling sa 8 bansa kung saan 7% rito ay mula sa Pilipinas. Patunay lamang anya na ito na kinakailangan na ang pagbabago sa mga umiiral na batas hinggil sa pagtugon kontra TB. Balitang Bayan! Samantala, dako tayo sa pag-uulat mula sa probinsya. Mula Bicolandia, alamin natin ng pagtutok ng mga otoridad kaugnay sa Semana Santa. Melvin Machado sa detalye. Mahigpit ang inspection sa lahat ng sasakyang papasok sa Naga Airport sa mga naghahatid ng pasahero o kay sumusundo ng mga dumating na kamag-anak ang ipinapatupad ngayon ng Aviation Security Group. Ayon kay Police Captain Philip Lanuso, Station Chief sa Naga Airport, pinapabuksan nila ang likurang bahagi ng sasakyan para sa ocular inspection. Regular naman ang pag-iikot ng K9 unit sa labas at loob ng paliparan. Inabisuhan naman ang mga pasahero na aalis na maging maaga sa kanilang departure para sa inspection ng kanilang mga
mga bagahe, lalo na't may diferensya umano ang screening machine ng Office for Transportation and Security o OTS. Ngayong Lunes Santo, na monitor na umano nila ang dagsa ng pasaherong dumadating sa Naga Airport at kunti naman ang paalis. Samantala, katuwang naman ng Aviation Security Group ang CAAP, OTS, Naga Airport Management at Security Agency sa loob ng paliparan. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Alright, yan po ang kabuuan ng mga balita sa Balitang Bayan ngayong pong araw na ito ng Lunes Santo ngayong pong Marso 25 taong 2024. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ LU23, ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Happy birthday nga pala kay Ma'am Liza Manuel, ang branch head ng Land Bank of the Philippines, Chino Roses Branch. At susunod na po ang DWIZ Network News kasama sina Angelo Baino at Maine Barreto. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita.